Nakatakdang simulan ngayong araw na ito ang evidentiary phase ng impeachment trial ni VP Inday Sara Duterte kung saan maghaharap ang mga saksi, mga dokumento at iba pang ebidensya o maghaharap ng mga documents at iba pang ebidensya ang magkabilang panig. Ay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng depensa, handa na ang legal team na pangalawang pangulo para sa paglilitis na ito. Anya, magiging depende sa takbo ng pagdinig at sa payo ng kanyang mga abogado kung personal na haharap si VP Inday Sara sa Senado. Sinabi rin ni Michael Poa na sa mabuting kalagayan si Duterte at matagal nang inaasahan ang posibleng impeachment na ito na nagsimula pa 2023. Samantala, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos na nasa pa siya ng depensa kung personal na dadalo si Duterte sa paglilitis. Gayunpaman, naniniwala siyang mas magiging malinaw at madali ang proseso kung ang akusado mismo ang direktang sasagot sa mga paratang sa kanya. Idiniin ng Pangulo na personal lamang niya ang pananaw na ito at hindi daw legal na posisyon. Bagamat sinabi niya na kung siya ang nasa kalagayan ng pangalawang Pangulo, mas pipiliin niya na personal na humarap sa impeachment court. Radyo natin nationwide! Kasama niyo po si Ate Cheska sa ngalan ni partner Angelo Palmones. Katuwang po natin ang mahigit 100 ng mga radyo natin stations Luzon, Visayas at Mindanao. Dako na po tayo sa ating headlines ngayong Monday morning. Radyo natin nationwide! Senate Impeachment Court handa na sa trial ni VP Inday Sara. Mahigit 6,000 pulis naman ang dineploy sa paligid ng Senado. Pangulong BBM personal na dadalo sa impeachment trial kung siya ang akusado. Pangulong Marcos nakakuha naman ng 2.5 US dollars o halaga na yan ay 2.5 billion pesos o billion dollars na investment mula naman sa Canada. Leader naman ng BAFF na may 3 million pesos na patong sa ulo patay sa engkwentro sa Sultan Kudarat. Napanood nyo ba yung kay Alex Ayala? Napakahusay, napakagaling. At siya target ang pwesto ngayon sa Wimbledon quarterfinal spot laban kay Paulini. Si Pangulong BBM masaya naman sa tagumpay ng Pinay tennis star. Ang habagat humina dahil sa monsoon peak ang super typhoon na si Bobby na asahan na papasok naman sa PAR, Philippine Area of Responsibility bukas o sa umaga ng Miyerkules. Radyo natin nationwide! Live tayong papakinggan sa radyo natin nationwide na Facebook page, YouTube. Pwede rin sa ating online streaming, radyonatin.com.ph. I-click lamang po yung Listen Live. Sa mga detalye ng balita, nakadakdang simula lang ngayong araw na ito, yung paglilitis na yan. Kaya dito, naghahanda na doon sa malapit sa area ng CCP Complex, dito sa may Jokno Boulevard, dahil ready na din yung mga, magrarally eh. Kaya may mga isasarang mga lugar at may mga nakadestino na mga pulis at nag-aabang dyan sa mga areas na malapit dyan sa bahagi ng Senado. Maaari daw magpatuloy ang impeachment trial ni VP Sara ngayong araw kahit 13 lamang ang senador na dumalo dahil sapat na raw ito para makabuo ng quorum. Ay kay Senate Secretary at Clerk of the Impeachment Court na si Renato Bantog Jr., hindi kailangan na kumpleto ang mga senator judges para maisagawa ang paglilitis basta may constitutional quorum na 13 miyembro. Samantala, nanawagan si Senate President Win Gatchalian sa mga kasamahan umattend sa paglilitis at gampanan ng kanilang tungkulin bilang mga senator judges. Matatandaan na naghain ng petisyon si Senator Alan Peter Cayetano sa Korte Suprema para linawin ang majority of all members o kung anong ibig sabihin ng majority of all members sa Senado na maaari umanong makaapekto sa bilang ng kinakailangang boto para sa mga gagawing paghatol. Radyo natin nationwide! 13 minutes after 7 in the morning at tamang oras sa buong Pilipinas, mahigit 6,000 pulis naman ang ipakakalat sa paligid ng Senado ngayong araw na ito para tiyakin ang seguridad ng pagsisimula ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO, hindi nila isasantabi ang posibilidad na may mga grupong magsagawa ng kilos protesta sa harap mismo ng Senado. Habang nakatanggap sila ng report na may grupong planong magmarcha patungo sa gusali ng Senado. Sinabi pa ng PNP NCRPO spokesperson na si Police Major Hazel Asilo.
Wala pang naaprobahang permit sa rally hanggang nitong linggo, ngunit bukas pa rin ang pulisya sa mga grupong nais magsagawa ng mapayapang protesta. Tiniyak din ng mga otoridad na pairali ng maximum tolerance sa mga demonstrador na napilitang o pipilitin na makalapit sa gusali ng Senado. Radyo natin nationwide. Magpapatupad naman ang pamahalang lungsod ng Pasay ng pansamantalang road closure sa bahagi ng Jokno Boulevard at traffic plan kaugnay ng katakdang paglilitis ngayon ng impeachment case ni VP Sara Duterte simula ngayong araw na ito. Isasara ang northbound at southbound lanes ng Jokno Boulevard mula Seaside Boulevard hanggang Atang de la Rama Street kasama ang mga intersection sa nasabing bahagi. Expect nyo ng heavy traffic ha dyan sa mga area kung dyan po kayo laging dumadaan. Ipatutupad naman ito Lunes ngayong umagang ito simula ngayong araw, Martes at Miyerkules mula alas 7 alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, 7 to 7. Pinayuhan ng mga motorista o pinapayuhan ang mga motorista dumaan muna sa Macapagal Boulevard bilang alternate route at sundin ang tagubili ng mga traffic enforcers. Samantala, ipinagbabawal ng National Capital Region Office o NCRPO ang pagdadaos nga ng protesta sa harap ng Senado mismo at sa kahabaan ng Jokno Boulevard. Paglilinaw ng NCRPO, maaari pa rin magdaos ng protesta ang publiko basta susunod sila sa mga alituntunin ng pulisya. Hindi rin papayagang magsuot ng balaklava, magsunog ng effigy at maghagis ng mga bagay-bagay ang mga magpoprotesta. Sa ngayon, nananatiling ng mga nasa full alert status ang NCRPO bilang bahagi ng paghahanda para sa pagbubukas ng impeachment trial. Radyo natin nationwide. Puntahan muna natin ang Zambales dahil nakaligtasan ng mga paaralan sa lalawigan paiigtingin sa pamamagitan ng Project Safe. Ano ito? Pakinggan natin mula kay DJ Lon Pagal ng 105.7 Radyo Natin Iba Zambales. DJ Lon. Nagkaisa ang Schools Division of Zambales at ng Zambales Police Provincial Office matapos formal na nagdaan ng kasunduan para sa pagpapatupad ng Project Safe o ang School and Police Partnership for Advocacy, Fortification of School Security, and Empowerment of Learners na ginanap sa Zambales National High School sa unang araw ng Hulyo. Sa ilalim ng DepEd Order No. 6 Series of 2026, layunin ng programa na palakasin ng school safety sa pamamagitan ng magkatuwang na programa ng DepEd, PNP, mga magulang, lokal na pamahalaan at komunidad para sa ligtas at maayos na kapaligiran sa pag-aaral. Ayon kay Schools Division Superintendent William Roderick R. Falurin, mahalaga ang pakikipagtulungan ng Philippine National Police upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral sa mga paaralan. Sa inisyatibong ito, inaasahang higit pang mapagtitibay ang ligtas, inklusibo at mapagkalingang kapaligiran sa mga paaralan para sa lahat ng mga mag-aaral sa Zambales. At yan ang balita sa oras na ito. Mula dito sa 105.7 Radyo Natin Iba Zambales, ako si DJ Lon Pagal, nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide. Maraming salamat DJ Lon. Samantala sa iba pang balita, the long wait is over. Yan ang ipinahayag ng House Prosecution at handang-handa na raw sila sa pagsisimula ng impeachment trial laban kay VP Sara Duterte ngayong araw na ito. Simula na ho ngayong Lunes. Ayon kay Manila 3rd District Representative at House Prosecution Member Joel Chua, wala siyang nakikita pang delay na mangyayari ngayong araw na ito. Dagdag pa niya, puspusan pa rin ang paghahanda ng Senate Impeachment Court at magiging katawa-tawa na kung magkakaroon pa ng panibagong delay. Isaan niya sa hinihintay ang mga nakabinbin na motion kabilang ng pagbubukas ng mahiwagang BIR box na naglalaman umano ng tax record ng Vice Presidente. The long wait is over. Sa Lunes ay inaasahan po natin magsisimula na ang trial na matagal nang inaantay ng ating mga kababayan. Sa July 6, alas 2 ng hapon, ang simula po nito. Inaasahan po natin na sa Lunes magkakaroon ng opening statement ang magkabilang opposing camps, no, sa parte ng prosecution at sa defense. Samantala, wala ngang confirmation kung darating si VP Inday Sara pero handa umano ang Senado sakaling personal na dumalo ito
Sa unang araw ng kanyang impeachment trial, magsisimula nga ngayong Monday. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, nakahanda naman ng Senado sa lahat ng possibilities o possible situations. Nakikipag-ugnayan na rin ito sa pulisya para sa dagdag seguridad. Sabi ni Gatchalian, sa unang araw ng paglilitis, sinaasahan na tatalakayin lang ang proseso ng magiging impeachment at magbibigay ng opening statement ang prosekusyon at depensa at ilalahad ang napagkasunduan sa pre-trial. Ang pagpresenta ng mga testigo at ebidensya magsisimula naman bukas, araw ng Martes, July 7. Ayon kay Senate President ay sisikapin ng Senado na gawing malinaw, madaling maintindihan ng publiko ang buong proseso ng impeachment trial. Radyo natin nationwide. Hindi naman daw makakaapekto sa kaso ni VP Inday Sara Duterte kung sisipot ito o hindi sa impeachment trial ngayong araw na ito. Ayon kay House of Prosecution Team Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa, ipepresenta pa rin ang mga ebidensya at ihaharap ang lahat ng mga testigo. Bagamat sentimiento ng publiko na dapat daw humarap ng personal si VP Sara, dapat irespeto din daw ang rules na nagpapahintulot ng pagdalo in person o sa pamamagitan ng kanyang representative o kanyang counsel lamang. Una rito naglabas ng summon ang Senate Impeachment Court na pinahaharap si VP Inday Sara sa formal na pagsisimula ng impeachment trial. That there's a demand to hear her, personally address these allegations against her, and face the impeachment court. But of course, we have to respect the rules, which allows the impeachment court to give her the option to either appear in person or through counsel. Radyo natin nation.